Yung master. Amen. Ha? Kapag meron tayong master, mga kapatid, kung sabihin ng master, katulad sa bakery yan, pag sinabi ng master baker na ganito ang gawin natin, sumusunod yung mga tauhan. Master nga eh. Para sa tahanan, kapag sinabi ng tatay mo, ganito ang gawin mo, kasi pag mamayari ka ng tatay mo, yun ang gagawin mo. Kasi nasa tahanan ka niya eh. Right, amen. Pero pag once na mag-asawa ka na, wala ka na sa poder ng iyong magulang, doon ka naman maghahari sa sarili mo, tahanan. Ikaw naman din nasusundan to kasi ikaw ng tatay. No? Sa pamamahay na yun. Yan ang gusto ng Panginoon. Lord means rulership. He comes into your heart, pupunta ang Panginoon sa puso mo, knowing that He made that heart for Himself. Na, sabi niya, alam ng Panginoon na ang puso na yun ay ginawa niya para sa Kanya. Hindi para kay Satan. Ang problema, ikaw nga ang boss ng iyong sarili. Kaya pinaupo mo si Satan kasi depende sa iyan eh. No? Sa pinapaupo mo o wina-welcome mo, pinapapasok mo sa iyong tahanan. Depende sa iyo. Ngayon, kapag ang Panginoon pinapasok mo dyan, alam ng Panginoon na siya, kaya papasok yan dyan. Mananatili ang Panginoon dyan. No? Kasi alam niya na siya ang pinapasok mo eh. All the rest of the body, lahat ng iyong nasa katawan that you can have. But the heart is the control tower. Ang iyong puso ang control tower na kumukontrol sa iyong mga ginagawa ng iyong katawan. And He wants to come to this heart so He can lead you and be a Lord. So, kaya pala sa puso, ang gusto ng Panginoon, para gabayan ka ng Panginoon. So that He can lead you and to be a Lord. When God made man, sabi niya nung ginawa ng Diyos, ng tao, He made him this. Ginawa ng Diyos ang tao ng katulad nito, sabi niya. For He made this little certain compartment in the man for His own throne. Naglagay Diyos ng maliit na tahanan dyan sa iyong puso para upuan niya, maging trono niya. At maging control tower niya. God wants to lead man. Ang gusto ng Diyos, siya ang masusunod. Siya ang maglilid sa'yo, maggagabay sa'yo, magtuturo sa'yo ng gagawin mo. But man wants to lead himself. Yan ang problema. Yes. Ang Diyos ang gusto ay siyang maggabay sa'yo sa kanyang tao. Sa tao. Pero ang gusto ng tao ay gabayan ng kanyang sarili. Kaya may mga gusto tayong gawin. Ito ang gusto ko, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko, ito ang gusto kong gawin. Gusto ko pasundin ang ating sarili sa ganitong mga gawa. Hindi ka pwedeng gabayan ng Panginoon at tutusan ng Panginoon. Kasi ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Ang gusto ng Diyos, siya ang masusunod sa iyong buhay. Hindi ang sarili mo. Ang Diyos, mga kapatid, katulad ni Abraham, pag sinabi ng Diyos na pumunta ka sa ganito, sa Kanaan. Bago ka makapunta sa Kanaan, sa promised land, hinto ka muna. Hinto ka. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Pag sinabi ng Diyos na, ito na yung araw, na umalis ka, Abraham, alis ka naman. Alis na naman si Abraham. Nag-gets ba, mga kapatid? Ganun ang Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, hinto ka, hinto ka. Kasi siya ang naglilid sa iyo, siya ang nagpapasunod sa iyo. Pag sinabi ng Diyos na, alis ka na dyan, dito ka naman. Alis ka na naman doon. Kailangan mo sumunod kasi God is moving. Ang Diyos ay hindi patay, God is alive. God is alive. Therefore, kaya sabi niya, there is a war constantly. Kaya merong paglalaban-laban. Kasi sabi ng katawan mo, magpahinga na, pagod na eh. Tama ba? Pero ang kaluluwa mo, gusto pang sumamba at makinig pa ng salita ng Panginoon. Kaya naglalaban yan, yung kaluluwa mo gusto, yung puso mo gusto. Pero yung katawan mo, nagsasabi pagod na, ayoko na, pahinga na to. Kasi nga yung katawan natin, ay hilig ka o
nanggaling sa alikabok o sa alabok, sa lupa. Kaya mahina. Ha? Kaya laging merong war, merong paglalaban, pagdidigma. Yan ang diyan ka nakikipaglaban. Na kahit diyan sa kinaupuan mo, nakikipaglaban ka. Bakit? Gusto ng kaluluwa mo ang salita ng Panginoon. Pero ang katawan mo ay hinihila para huminto. Kasi nga mahina ang katawan. Kaya nga itong katawan ko, sabi ni Jesus Christ, hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon. Ha? Itong flesh and blood, kasi hindi nga ito nararapat sa kalangitan, sasabog ito sa lakas ng pressure. Sasabog. Hindi pwede ito dun sa langit, kaya iiwanan natin dito sa lupa ito at babaguhin ito. Same frame, pero babaguhin. Yung mga kabulukan, mga kamatayan na yan, sickness, lahat yan iiwanan sa lupa at babaguhin ito. The man wants to go after what he sees with his eyes. So ang tao gusto niya susunod, depende sa kanyang nakikita. And pag tumingin ka sa mga paligid mo, pwede kang madaya sa paningin mo. One time yan noon kami sa port. Pag napunta kami sa mall, kasi di naman kami makapag-sine. Sa mall, may mga sa cinema. Padaan kami, tingin-tingin. Meron palang napadaan na kapatiran. Nakita kami. Anong conclusion? Tamat mo agad sa isip. Ibig sabihin, nagsili kami. Hindi kumalat, nagsili kami. Gulat kami. Nagsili na. Andun, minihintay lang kami, sabi namin. Andun kami sa cinema. Tingin-tingin kami sa mga picture yan. Mga pelikula to. Kaya ang tao pag may tingin-tingin yan. Kaya simula nun, di na kami tumitingin-tingin. Baka may maligaw na kapatiran Pati sila pastor, nadali ng ganyan. Nakakala nila pumasok. So, parang ng mga kwento-kwento pumasok. Pero meron talagang kapatiran na gumawa niyan. Nandun, pero sabi nga ng mundo, sumalangit nawa. Ang problema na pariwara sila. Nagyaya, nakakain sa labas. Pastor, labas tayo. Punta sila ng Mega Mall yata Punta sila nila Sister Aida. Sasakyan pa sila. Luma pa yung sasakyan ng kapatiran na hindi pa Fortuner. Punta sila ngayon. Akala nila, kakain lang sila sa labas. Yung pala, papasok ng sinihan. Nakapasok na sila sa pastor yata Ang ginawa nila, siyempre, laging pastor, pag may nakakita sa amin ito, pumasok kami, matisod pa. Nakapasok na sila, siyempre, madilim yan sa loob ng sinihan. Yung ginawa daw nila, escape na sila, lumabas sila, hindi alam nung nagdala sa kanila. Nung pagkatapos na daw, hindi nila alam nung nawala na sila mag-asawa. Magbalik sa church. Wala kay pastor Hindi nag-reason na lang si pastor. Kasi kinabahan siya, baka daw may makakita ng kapatid. Kasi na-experience nga namin nakagano lang, tingin-tingin dun sa picture. Ang conclusion, nagsine. Kaya yung mata, napandaya yan. Yes. Pag nakita mo, ay, yan. Mag-judge yan Yung pala hindi naman totoo. Kaya kung wala ang Panginoon sa'yo, walang Espiritu ng Panginoon sa'yo, ganun ang mangyayari sa mata pa lang. Yes. Nagbibigay ka na agad ng conclusion, tatakbo sa isip mo yun. Ha? Pag takbo sa isip at makakita ka ng kapwa mo tao, lalabas sa bibig yun. Yun nakita mo. Masok sa isip, namakbo sa isip yun lumabas sa bibig. Depende sa nakita ng mata. Amen. Pero kung nasa iyong Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka mag-iisip ng gano'n. Sa nakita mo na gano'n siya. Kasi pwedeng gamay ka ng kaawayan ng mata para mag-judge ng mali. The man wants to go after what he sees with his eyes. That's where he is deceived. No? Sabi ni Verbal, nandun siya nadadaya. That's where Satan deceived Eve. Doon pala nadaya si Eva. Nung nakita niya. Kasi pleasant to the eyes pag binasa niyo ang Genesis, nung nakita niya yung bunga, nandun sa tree of knowledge of good and evil, pleasant to the eyes. Sabing kaaya-aya sa mata. Magandang tingnan.
Kaya nadaya eh. Kaya nga hindi apple eh. Kasi kung apple lamang, hindi naman, wow, ang ganda naman ito, makain niya. Hindi naman. So hindi yun. By what she could see. So sa pamamagitan ng kanyang nakita ni Eve, the fruit was pleasant, kaaya-aya to the eye, but it was death to the soul. Ngunit, kamatayan pala sa kaluluwa. Kaya meron talagang constant war. Ibig sabihin, merong lagi na naglalaban ng espiritu o ang kaluluwa at ang iyong flesh, ang iyong human body. So basahin natin ang Romans chapter 7. Sabi ng Biblia, kung bakit naglalaban yan. 7:14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautos ay sa Espiritu. Ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yung nakita niyo mga kapatid, ipinagbili tayo sa ilalim ng kasalanan dahil nasa laman. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Paano mo hindi nalalaman ang iyong ginagawa? Alam mo yan eh, may isip ka eh, may puso ka. Bakit hindi mo nalalaman? Pero sabi ni San Pablo, ngunit, sabi niya, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Kapag hindi mo gusto, hindi mo ibig, yun ang nagagawa mo. Datapot ang kinapupuotan ko, yun ang ginagawa ko. Nakita nyo? Kapag nasa ilalim ng flesh ng laman, ang ayaw mo, yun ang ginagawa mo. Diba? Nagkukontrahan. Kasi ang gusto ng kaluluwa mo, ng puso mo, lahat ng gagawin mo ay tama at matuwid. Pero, dahil ang katawan ay nandyan, ang ayaw mo ay ginagawa mo dahil sa pamamagitan ng flesh. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya pala nagagawa yan ni San Pablo o ng isang tao o ng isang mananampalataya dahil may kasalanan dito sa katawan. Kasi tatlong bahagi ang sangkap ng katawan ng tao. Yung kaluluwa mo, katawan ang nasa labas eh. Kapag dinikta ng katawan na ayoko na, walang magawa yung kaluluwa mo, walang magpupush eh. Bakit? May kasalanan kasing tumitira. Kaya kailangan, sabi sa binasa natin sa 1 Peter, kailangan ma-purify yung kaluluwa mo ng katotohanan ng salita ng Panginoon para yung laman na ito o yung flesh na ito ay mag-move forward. Ibig sabihin, lumakad ng tama, dumiretso ng lakad. Hindi huminto. Kasi ang gusto ng flesh, huminto na sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang kaluluwa gusto, sige pa rin. Kaya lang, nasasapawan, tawag dito, nako-cover ka ng katawan, kaya hindi makapag-move forward. Yung kasalanan kasi eh. Kaya kailangan ma-purify yung souls mo para diktahan niya ang iyong spirito at diktahan ng espiritu ang iyong katawan mo para magpatuloy sa paglilingkod. Ganun yan. Now, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Nakita nyo, dito sa laman na ito mga kapatid, walang bagay na mabuti. Dati mabuti tayo, tama? Yung kayo mga bata pa, maganda pang mga kutis nyo. Wala pang mga ganyan. Pero pag nagkaedad na kayo, makikita nyo na walang buti ang katawan nito. Kasi tumatanda. No? Tumatanda. Lumilipas. Sabi ng kanta, lumilipas ang panahon. Ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapot ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Nakita niyo mga kapatid? Ang mabuti na gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Pero yung hindi na ako ang sabi nito. Ngunit ang masama, din nakita niyo, yung masama,
Yun ang ginagawa. Yung gusto ko na mabuti, hindi ko ginagawa. Kaya nga meron laging pagbabaka, may laging war, may giyera, may labanan na nangyayari sa isang tao dahil sa ganitong bagay. Dahil saan? Sa kasalanan. Sapagkat ang mabuti na ating ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Nakita yung mga kapatid? Yung masama ang nagagawa, imbis na mabuti. Na dapat mabuti ang ginagawa natin. Ha? Datapwat, kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito. Kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Yung kasalanan na pala yan. Yes, amen. Kung nagkamali ka man, mga kapatid, nagkaroon ka ng mistakes and error, kung isa kang mananampalataya, hindi na pala ikaw ang gumagawa niya, kundi yung kasalanan ng katawan, dahil nasa katawan pa tayo, yun ang gumagawa. Pero ang gusto talaga ng nasa kaloob-looban o yung inside, little of the inside ay gusto laging mabuti. Bakit mali pa rin nagagawa mo? Dahil sa kasalanan. Ito. Dahil mahina ang katawan. Kaya ang nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ang ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. So may mga kautusan kasi dito sa Biblia na minsan nagagawang literal ng tao. Ha? Ano yun ang naging problema? Nagkakaroon ng kasalanan. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Kung nakita niyo mga kapatid, sino magliligtas sa iyong katawan na may kamatayan? Walang tao, walang pope, walang priest, walang pastor na makapagliligtas ng katawang ito maliban kay Yesu Kristo. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na Panginoon natin. So nakita niyo, ang Diyos yung nagkatawang tao, siya ay si Yesu Kristo na Panginoon natin. Hindi yan magkaiba mga kapatid, kundi ang Diyos ay nagkatawang tao lamang para mamatay sa ating mga kasalanan. Ha? At nagpapasalamat si San Pablo sa pamamagitan na ito. Bakit kamo? Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ng aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So nakita nyo, but with the flesh, the law of sin. Kasi nga, itong katawan na ito, itong laman na ito, ay subject sa kasalanan. Ha? Kaya tayo laging natitisod, lagi tayong nadadapa dahil dun sa may law of sin. May batas sa kasalanan. Yes, amen. Merong kautusan ng kasalanan. Diyan tayo nadadali ng kaaway. Pero kung sabi ni San Pablo sa ibang pasulatan, sabi niya, kung wala sanang kautusan, wala sana tayong kasalanan. Ang problema, nahulog na ang ating kanununuan, walang iba si Adan at si Eva sa kasalanan. Kaya pagdating sa atin, lahat tayo, sabi ng Psalms chapter 51, lahat tayo ay nilalang sa kasalanan o pagkakasala. Kasi yan ang kasalanan noon, pero wala tayong magagawa. Pero ang nagpapasalamat tayo dahil nung nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan dito sa katawan na may kamatayan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan mga kapatid kasi walang makapagliligtas sa atin maliban kay Yesu Kristo. Romans chapter 8, sa huling pagbasa na kapatid, bago tayo mag-commune. Romans chapter 8 verse 4, ang sabi niya, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung mababasa niyo sa John 5:24, na pag tinanggap mo si Yesu Kristo, na dati kang nasa kamatayan, kapag tinanggap mo si Kristo, lilipat ka ngayon sa buhay. Kaya ngayon, pagdating kay Yesu Kristo, ang lakad mo na ngayon ay sa pamamagitan ng Espiritu, hindi na sa laman. Sapagkat ang mga yaon na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu,
Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. So, pag nasa laman ka pa rin lumalakad at hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, lahat ng lakad mo, nauukol lamang yun sa laman. Wala kang para sa Panginoon. Lahat yan sa pagkain mo, sa damit mo, ha? Kung ano makita mo dyan sa makalupa na pangangailangan, pupunan mo yan. Magtatrabaho ka ng magtatrabaho, gagastos ka ng gagastos dito lamang para maayos mo lamang ang mapaganda mo, mapapogi mo ang iyong katawan. At madamitan mo yan at mapakain ng masasarap. Pero, once na lumakad ka na at matanggap mo si Jesus Cristo, lalakad ka na ngayon sa pamamagitan ng Espiritu. Datapwat, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Ngayon ay makalangit na ngayon ang inaasikaso mo. Yung patutunguhan mo ngayon ang inaasikaso mo. Yes, magdadamit ka pa rin. Kailangan mo pa rin ng maayos na damit. Pero yan ay hindi mo na priority. Secondary na lamang yan. At ang priority mo ay papunta sa kalangitan. Yung patutunguhan mo. Hindi yung nandito lamang mga kapatid. Kasi ang sabi nga ng mundo, sa afterlife. May afterlife silang tinatawag. Afterlife. Kasi afterlife nito. Anong mangyayari sa iyo? Problema kung ano-anong katuruan ng mga iba't ibang reliyon at iba't ibang mga nasyon. Pagdating kasi sa India, kapag namatay ka na, ano daw ang pwede mong piliin? May isa silang case system ang yata tao nila doon. Tapos ba yung spelling doon? Sabi niya, pwede ka daw maging paro-paro, ibon, kung ano daw yan. Kaya hindi nila pinapatay. Sa atin, ganyan may paniniwala tayong ganyan, di ba? Pagka may namamatay, may puti, meron itim na paru-paro, huwag mong patayin yan. Lolo mo yan, lola mo yan. Tama ba? Nag-reincarnate. Wala tayong ganun mga kapatid. Kapag afterlife mga kapatid, ito ka pa rin. Hindi ka magiging hayop. Ang problema nga lang, ang tanong, yun nga, kung saan ang destinasyon mo? Tao ka pa rin, hindi pagdating sa afterlife, may magiging paru-paro ka. Wala yun. Hindi yan totoo. Walang ganyan sinabi ang Biblia. Pagkatapos mo din sa lupang ito, at namatay ka, hindi pa dumadating ang pag-agaw ang Panginoon. Pag namatay ka, dadaling ka lamang sa, sabi ng science, sa 6th dimension. Or doon sabi ng ni San Pablo doon sa 3rd heaven, sa ikatlong langit. Dadaling ka muna doon. May place lamang dyan na pagdadalan. At iba na ang katawan mo doon. Wala na yung flesh mo kasi nandito na sa iniwan mo na sa lupa yan. Ang kaluluwa mo at ang yung spirit ay magsasama yan doon. Amen. Kung sa impyerno ka naman, sa hell, sa place of torment, sa lugar ng pagliligalig sa isang tao, sa kapahamakan ka napunta, yung soul at spirit mo nandun din magkasama, yung flesh mo naiwan sa lupa yan. Ngayon, kung isa kang mananampalataya na hindi pa nagkakaroon ng paggalaw, bubungayin ka muna ng Panginoon. Una, pag nabuhay na, ang kasunod naman yan, yung buhay. Kasi nakita mo na yung mga kamag-anak mo dati sa Panginoon o yung mga kasama mo sa church na nabuhay na. Nakita mo na sila ngayon. Ikaw na ang kasunod. Nababaguhin kasi sila, kung matanda man silang namatay, babalik sa pagkabata. At ang makakakilala lamang sa kanila, tandaan niyo mga kapatid, ay hindi yung kapitbahay niyo. Ang makakakilala sa kanya, yung mga mananampalataya. Paano mo makikilala? Kasi hindi naman kayo nagkita nung mga bata pa sila. Matanda na kayo nagkita sa church. Sabi ng ating mahal na propeta, makikilala mo sila sa pamamagitan ng kapahayagan na sila yung namatay na kapatiran niyo. Amen. Glory. Yan pala yun. Hindi mo nga sila na-meet nung kabataan nila, pero nakilala mo sila kahit bata na sila. Kahit nasa edad na kagandaan o youthful days, ibig sabihin nasa 20, 23, makikilala mo sila dahil sa pamamagitan ng kapahayagan. Ito pala yun. Ito pala yung namatay na matanda noon sa church. Ito pala siya. Kung sumunod ka sa Panginoon, magkikita kayo. Pero pag hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi kayo magkikita. Kasi hindi mo siya makikilala .
ang makakilala lang sa mga nabuhay na yan ang mga mananampalataya din. Ngayon, ang nasa impyerno hindi pa yan mabubuhay. Magpapalipas ng Great Tribulation, magpapalipas ng 1,000 years o yung millennium, magpapalipas pa ng gyera ng armies of God at ng mga naiwan dun na mga pagano sa millennium. Maglalaban muna. Ang tagal pa. Sabi nga nung narinig ko dyan na isang mga narinig sa mensahe, parang nasa 3,000 years pa bago mabuhay maguli yung haharap sa paghatol sa ating Panginoon. Imagine mo yun. Ang tagal pa bago mabuhay yung mga namatay sa kapahamakan. Bubuhayin ka rin naman eh. Yun ang tinatawag ng Revelation ng second resurrection or general resurrection. Lahat from Adam and Eve na kapanahunan hanggang sa huling tao na mabubuhay di sa kapanahunan natin, bubuhayin niya lahat ng makasalanan. Ang problema, binuhay ka nga, pero haharap ka sa Panginoon para nakatulad. Itapon o ibulid doon sa dagat-dagatan ng apoy. Nakaranas rin naman ang pagbuhay. Ang problema doon sa pupuntahan mo, sa kahinatnan mo. Di ba? Kung gano'n lang, kung mapupuntahan mo, baka mag-isip na yung tao na dapat pala hindi na lang mabuhay niya, diretsyo na sa hindi. Hindi pwedeng gano'n kasi bakit hindi pwedeng gano'n? Kailangan mo nang munang marinig yung paghahatol sa iyo na ginawa mo dito sa lupa na hindi mo inintindi ang paglilingkod sa Panginoon. Ganyan naman sa batas, di ba? Hindi naman kaagad ikukulong yan. Babasahan yan muna ng pag-inuli ng Miranda rights eh. Doon muna yan sa precinct. Mga presinto dyan ikukulong. Kapag mabigat ang iyong ginawang krimen, at nakatulang ka na ngayon, babasahan ka ng hatol eh. Dadaling ka na ngayon dun sa believed prison. Ganun ang paghatol ng Panginoon. Ngayon, nandun muna sila sa hell. At tinatawag ng lugar ng place of torment. Nandun lamang sila. Pagdating ng paghatol, yung kamatayan at yung hell, magkasama yan. Ang death yan, yung kamatayan, wala iba kundi si Satan. Yung unbelief, magkakasama yan. Saka yung hell, ilalagay sa dagat-dagatan. Yun ang last na hatol, pinakauli na paghahatol. Buhay, pero may uod. Buhay ka, may langoy ka lang doon. Naghihirap ka, pero buhay. Anong gusto natin? Yung doon sa makalangit mga kapatid na sabi nga ng mga imahinasyon ng mga tao dyan, doon sa langit, malamig. Yan, imahinasyon ng tao yun, hindi sinabing gano'n. Malamig daw doon, kailangan mo doon mag-jacket kasi napakagandang lugar, kailangan mag-jacket, kasi malamig doon daw. Kailangan mo doon ng pampalamig kasi napakainit. Nakita nyo? Kaya mga nakita doon ng mga nandyan sa ilalim dun sa impyerno, ay mga nakahubad, sabi ng mga nakakarating dyan, kwento nila sa internet, nakita ko eh. Pero sabi rin ni Berban yan, nung pinakita sa kanya ang kalangitan at yung nasa ilalim. Yes. Sa ilalim daw parang mga mukhang mga demonyo na yung mga tao na nihirap, groaning sa English kasi ibig sabihin, umiiyak. Wala silang magagawa. Walang magawa. Walang pwedeng makaahon. Nakita niyo yung kwento kay Lazaro at doon sa mayaman, di ba? Nahihirapan yung mayaman eh. Mayaman yun sa lupa, pero pagdating doon, ganun ang kalagayan. Yung kwento ni Jesus Christ, nasabi niya kahit man lang yung daliri, inutusan pa yung Panginoon eh. Kahit yung daliri man lang may sausaw-sa para maginawa ng aking lalamunan. Inutusan ng Diyos. Sabi sa Panginoon, sabi sa kwento, Lord, pabalikin mo kahit si Lazaro na lang para makwentuhan yung aking mga kamag-anak na mahirap pala dito sa napuntahan ko. Inutusan yung Diyos. Pero nakinig ba yung Diyos? Hindi na. Bakit nandun ka na sa ganung kalagayan eh? Hindi mo kasi nintindi nung buhay pa. Kaya kapag hindi mo inintindi dito, pagdating doon, hindi ka na pakikinggan ng Panginoon. Kasi dito pa lamang, hindi mo na siya pinakinggan. Ganun yan.
Itong kwento natin dito, upang ang aral natin dito, ay hindi ito panguhula ng walang kasiguraduhan. Lahat to, sigurado. Bakit ka mo? Nakapunta na ba ako sa langit? Hindi pa. Pero may nagkikwento, may nakapunta na. Amen. Right. May nakapunta na eh. Kaya kung natin dito, sinasalita natin dito, na parang nakapunta na rin tayo. Pero kung literal, hindi pa tayo nakapunta. No? Pero ang sabi ng Biblia, makikita mo ang kingdom of God. You can see the kingdom of God. Because the kingdom of God ay wala sa labas. Kundi saan? Sabi doon, it is within you. Nasa iyo pala. Amen. Right. Kaya makikita nyo, yung kanta natin pagkatapos ng service, I can see in you the glory of my King. Nakikita ko sa iyo ang kaluwalhatian ng Ama. Di ba? Nakikita sa iyo. Now, sapagkat ang mga kaisipan ng laman ay kamatayan. Nakita nyo? Itong laman pala na ito, mga kapatid, ang laging iniisip nito ay kamatayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Nakita niyo mga kapatid, buhay at kapayapaan pala ang kaisipan ng Espiritu. Kaya laging mayroong pag-aaway. Pero kapag nalakad ka na o lumalakad ka na sa pamamagitan ng Espiritu, although may mga pagkakamali pa rin tayo, pero saglit lamang ay humingi ka na ng kapatawaran sa Panginoon. Bakit? Ang kaisipan mo kasi ay nasa Espiritu na. At matatanggihan ba ng Diyos ang paghingi mo ng kapatawaran? Hindi matatanggihan ng Panginoon. Bakit? May parte kasi siya na inilagay diyan sa kaluluwa mo. Kaya hindi ka mahindian. At paghingi mo ng tawad, Lord, nagpapakumbaba ako, Panginoon. Di ba ganun tayo manalangin? Hindi kaagad ko anong gusto natin, kundi nagpapakumbaba ako. At pag narinig ng Diyos na nagpapakumbaba ka, hindi matanggihan ng Panginoon. Amen. At ang bawat panalangin, sabi ng Biblia sa Revelation, ang bawat panalangin ng mga banal ay isang mabangong samyo sa ating Panginoon. Insenso yan ang mapanalangin natin. Kung paano sa Old Testament, meron silang kamangyan na sinisindihan at wini-wave, sabihin, ginaganon-ganon. Sa Catholic, di ba nakita niyo yan? Pag may mga provision, may mga sakrista naggaganon-ganon ng may umuusok. Literal yan. Pero pagdating ni Jesus Christ, hindi na yan ang mabango sa Kanya, kundi mga panalangin natin. Yan ang mabango kay Jesus Christ. Sabi ng Book of Revelation. Nakita nyo? Sa bawat panalangin ng mga kapatid, hindi mapahindihan ng Panginoon. Bakit ka mo? Hindi ka na lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. At tinuturuan ka ng Espiritu manalangin ng tama. Kasi dati hindi tayo marunong manalangin. Ngayon, nung nasa pananampalataya ka na, tinuruan ka na ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya kung paano manalangin. At ang bawat panalangin mo ay isang mabangong samyo o hain, insenso sa ilong ng Panginoon. Tinatanggap niya yan. Bakit? Kasi may parte siya, may bahagi siya na nilagay dun sa kaluluwa mo. Kaya hindi ka niya matanggihan. Katulad ng isang sa pamamahay, kapag ang anak mo ang humiling sa'yo, hindi mo matanggihan. Bakit anak mo yun eh? Kahit na may mga tao na ang sabi pa nila kapag ka ganyan eh, igagapang nila ang kanilang anak. Bakit? Anak nila eh. Ganon din ang Panginoon. Dahil may parte ang Panginoon at mahal ng Panginoon ng kanyang nilikha. Sa sobrang pagmamahal niya mga kapatid. Diba, sukdulang biyaya, nakita natin namatay siya para sa iyo at para sa akin. Kasi may bahagi tayo ni Kristo na hindi niya mapahindihan. Kaya sa hapong ito, maraming salamat sa ating Panginoon na hindi tayo mapapahindihan sa ating mga panalangin. So bago tayo mag-umpisa sa ating communion, manalangin tayo sa ating pinaupuan. Hindi napapatawaran sa ating Panginoon. Guidance.
Kung may magpapatong baba, manalangin sa inyo at Lord, sa mga gagamitin namin instrumento mo, mga vessels mo, Lord God, sisiglan mo, Lord Jesus, ay pakabanalin mo, God, sanctify mo, Lord, ang mga bagay mo ito upang maging malinis sa bawat isa. At kayo din, God, sa amin, Lord, na tatanggap ang mga bagay ito ay maging malinis ang aming mga sisiglan at sanctify mo, Lord, ang mga labi namin at ang aming mga puso upang maging karapat-dapat ang pagtanggap namin ng Panginoon. Lord, purify our souls with your word of truth, O Lord Jesus. Wala kami ibang sinasamba na pupurihan in the mighty name of Lord Jesus Christ. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay ating katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa atin. Amen. Nagkaluway-luway mo, Jesus. Amen. Sa Panginoon. Lord, inaalala namin ang mga bagay ito sa iyong paghihirap, sa iyong kamatayan, para sa amin. Lord, sa iyong paghihirap sa kusang kalbahan mo, Jesus, na hindi matutumbasan ang yaman ng sanlibutan ito. At mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya dinugal sa alak na ito, sa wine na sinisimbolo, sa iyong banal na dugo, Lord God, at tumigis sa iyong krus ng kalbahan, na naghugas ng aming mga kasalanan. Lord, nagpapasalamat kami, O Lord Jesus, sa iyong kamatayan para sa amin. Na dapat kami ang mamatay at mapako sa krus, ngunit ikaw ang siyang napako para sa amin dahil hindi na namin kayang mabayaran ang mga kasalanan namin, Lord God. Ngunit ikaw lamang ang siyang karapat-dapat na malinis at karapat-dapat upang mapako sa krus sa aming mga kasalanan. Lord, nawa itong wine ito ay mag-stimulate at talong malab ang aming mga puso sa pananampalataya nito at sa kapahayagan ng iyong mga salita upang patuloy kami maglingkod hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lord, sa hapon ito, sasalamatan namin ang mga bagay nito
sa iyong makapangyarihang pangalan sa Kristo namin Diyos na Tagapagligtas. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Bago nga magpista ng Pasko sa pagkakaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang maabot ang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanod sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Amang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din sa noon ay nagdingig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit. At siya ay kumuha ng isang tuwalya at inibig sa kanyang sarili. Nang magkakaroon nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ng mga panang mga alagad at pinuskos ng tuwalya na sa kanyang nakaligtis. Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang ating mga paan? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ito. Dapat ko ang mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman.
Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paalaman, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ang lubos, at kayo'y malinis na ngunit hindi ang lahat sapagkat nalalaman niya ang sa kanya ay magkakanulo, kaya sinabi niya hindi kayo lahat ay malinis. Then you call
Kaya rin ang maugasan niya ang kanilang mga paa at nakuha ang kanilang mga damit. At muling maupo ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong gulat, Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay nagugas ng inyong mga paa. Kayo naman ay nararapat din mga gugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinutuman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, kayo mapapalad kung inyong mga gawin. Amen. Salamat sa Diyos sa hapon ito. At mapapalad ang bawat isa sa atin sa paglalagay natin ito. Alam natin na ang paghuhugas ng paa ng bawat isa ay sumisimbolo sa humbleness, o pagpapakumbaba natin sa bawat isa. Kasi ang paa, mga kapatid, kung sa natural lamang na tao, ay hindi natin huhugasan yan. Bakit madumi yan? Bakit huhugasan ng paa mo? Pero dahil sa tayo mga disipulo,
o mga lingkod ng Panginoon, nagagawa natin yan dahil sa simbolo ng pagpapakumbaba natin sa ating mga magkakapatid. Yan ang simbolo ng paghugas ng paa, pagpapakumbaba. No? Katulad yan sa panahon nila Jesus Christ na hinuhugasan ng paa ng mga bisita, na ang mga naghuhugas niyan, yung mga mabababang uri ng tao. Pero si Jesus, mga kapatid, dumating sa bahay ni Simon, hindi hinugasan ng paa niya. Hindi siya welcome. Pero tayo, mga kapatid, nung dumating si Jesus Christ, naging example siya sa atin, kaya tayo ay naghuhugasan ng mga paa. Kasi si Jesus Cristo ay naghuhugas ng mga paa ng mga apostol. No? Pero ginawa niya pa ba ulit yun after nung pagkatapos ng ginawa niya sa mga apostol, hindi niya na nagawa ulit. Dahil siya ay inuwa na sa kalangitan. Yes. At ang nagpapatuloy ng ginawa ni Jesus Cristo ay walang ibang kanyang iglesia. Walang iba kundi tayong mga mananampalataya. Ito yung pinapakita natin kung anong ginawa ni Jesus Cristo nung nagkataong tao ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Cristo. So pagdating ng time, hindi na natin gagawin ito. Na tayo lang. Hindi kasama na natin si Cristo. Yan ang pinaka-aasam-asam natin at goal natin sa buhay. Aim natin ay hindi yung maging mayaman tayo o maging kilala sa lipunan sa libutan ito, kundi ang makilala tayo ng Panginoon at makasama tayo sa kalan ng Panginoon. Yun ang pinaka, sabi nga ng ating mga propeta, yun dapat ang pinaka sa tao o sa mananampalataya, ang pinaka-greatest achievement mo sa iyong buhay ang makasama ang ating Panginoon. Hindi yung mga makalaman o mga material na bagay, kundi ang makasama ang Panginoon. Kasi walang katulad na kagalakan ang makasama ang Panginoon. Walang kakumbas yan. Amen. Walang kakumbas yan. Salamat sa Diyos sa hapong to. Amen. Hindi natin alam kung kailan ulit ang communion, mga kapatid, na gaganapin sa hapong to. Hindi natin alam. No? Dahil babalik na kami sa Manila. Hindi natin alam kung kailan ang communion na sa December. Ipag-pray nyo rin po ang mga gawain dito. Lagi natin pinag-preparehan sa mga pagpapasok na ang Diyos ang patuloy na bumabay sa pamamanarang palataya dito kahit konti, ang isipin konti. Walang Diyos ay hindi makakaw sa karamihan. No? Ito yung marami, madami dyan. Pero ang Diyos ay tumatawag sa kahit konti, basta solid. Sabi ng Panginoon, tumawag. Kaunti dito, kaunti doon, at pinagsasama-sama ng Panginoon niya. Pero sa ngayon, konti lang dito, konti doon, konti doon. Ganyan ang pag-iipon ng Panginoon. Pero isang araw, pagdating ng pag-agaw, mga kapatid, yung mga konti na pinagsama-sama, magkakasama ngayon sa karya ng Panginoon sa kalangitan. Kikita-kita tayo at wala nang uwian. Wala nang uwian yung mga kapatid, mananatili dyan. Hanggang sa eternity, o sa walang hanggang panahon. Wala nang uwian. At hindi ka na talaga uuwi. Bakit? Hindi na kasi naman yun. Hindi ka na uuwi. Kasi pag hihigis ang sanlibutan, mga kapatid, yung dati mo tirahan, kung halimbawa ito, hindi mo na malungkit doon. Bakit? Gilibangan ng Panginoon yan. Ibabalik sa dati. Amen. Hindi mo na malungkit kung saan yung mga bahay niya mo saan dyan. Kasi hindi ka na rin uuwi. Kasi may tahan ng Panginoon na inilaan. Na walang kabulukan, walang kasiraan, walang karamdaman, walang problema, lahat na lang ay katuwaan, kagalakan. Kasi ang gusto ng Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon lahat, kagalakan, katuwaan, kasiyahan. Kaya lang naging malungkot ng tao dahil kay insultan. No? Pero ang gusto ng Panginoon na maging masaya sa mananampalataya ay walang lungkot. Dito lang tayo may lungkot, may saya. Sa hapon ito, hindi ko makakasal tayo. Ay magpasalamat sa Diyos kung maging ng panalangin. Makapangyarihan Diyos sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa hapon ito na pinagkaloob sa amin sa communion na maging kalakasan at pag-aalam ng aming puso na magpatuloy sa paglilingkod. May mga kahirapan naman sa aming buhay, mga trials, mga mistakes and errors. Ngunit dahil sa bahagi mo na nasa amin, ay hindi
kami pinahihindihan at lagi mong pinapatawad ang aming mga kakulangan at kakupusan. Ikaw ang siyang lagi nagpupuno, Lord God, ng aming mga kakupusan. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya sa amin na kami patuloy na naglilingkod sa iyo. Kung aming mga sarili lamang, ay hindi namin magagawa at magagampanan ng mga bagay ito. Ngunit ang iyong biyaya ay nasa amin na pinagkakaloob mo, Lord God, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Eh, andito pa rin kami na nagtitiis at naglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, kami tumatayo at nanindigan sa mga pangako mo sa iyong salita sa amin. Isang araw, Lord God, sa iyong pagdating nawang bawat isa sa amin ay masumpungan mo ang pananampalataya na ipinagplano mo, Lord God. Lord, ang bawat isa sa dakong ito ay pananatiliin mo sa pananampalataya kahit sila yung mga kabataan lamang. Lord, ang dalangin namin ay pag-ingatan mo sila sa dakong ito. Lord, sa hapong ito, babalik na ulit muli sa aming mga sarili-sariling tahanan. Ang dalangin namin ay ang hiniwanan namin tahanan, ang hiniwanan namin gawain ay manatili sa dakong ito, Lord Jesus. At huwag mawala. At huwag mawasan ng tawad. Lord, sa gabi ito, pinasasalamatan ka namin at pinapupurihan namin ang kataas-taas at pangunahin. In the mighty name for Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mercy. Set your Holy Ghost free.
dadako na muli sa huling bahagi ng ating gawain, ng itong babalita loob sa ating Diyos. Habang hinati natin sa ating mga gawin natin na gawin gusto ko. Salamat sa ating Diyos. Tayo panalangin sa ating Panginoon. Iyo po muli natin ang ating mga ulo bilang paggalang sa ating Diyos. Hallelujah. Muli o Diyos, sa gabi nito, muli namin pinasalamatan ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Lord, muli salamat sa biyaya mo o Diyos na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Mga salita mo o Diyos na pinapakinggan simula kaninang umaga hanggang sa ngayong gabi, Panginoon. Lord, muli maraming salamat o Diyos sa biyaya at habag at pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy mong papalain ang munting kongregasyon na ito, Panginoon, na o Diyos ay siyang manahan sa sambahan na ito, Panginoon, upang ang iyong mga anak o Diyos ay iyong mahalagaan, Panginoon. O Panginoon lang siyang mag-bless, Panginoon, sa munting kongregasyon na ito. Maging ang tagapangasiwa nito, O Diyos, ang mga ngaral dito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang mag-bless, Panginoon, pala at magpalakas sa kanya, Panginoon, nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumabay. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang tinataas namin, Panginoon, maging sa laping ito, Panginoon, na inihandog ng iyong mga anak. Lord, ikaw, Panginoon, ang bless. Nawa, Panginoon, ay magamit ito sa sakdal na kalooban, Panginoon, para sa ikalalago ng Iglesia ng Diyos. Lord, ang pansamantala namin pag-iwalay, Panginoon, muli, inahabilin namin sa iyo, Panginoon, ang pag-iingat. At ikaw, Panginoon, ang siyang maghatid sa amin, sa aming mga titirhan, sa kanilang tahanan, Panginoon, ang ligtas at mapayapa, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang gumabay sa bawat isa. Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang lahat sa matamis mong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang aming Diyos. Amen. Amen. Palapakan natin ang aming Diyos. Tapos na po ang ating gawain na pala ang bawat isa. Ayaw po'y magkabahay ng Panginoon. Sinawin natin ang I love you with a love. Oh, I love you with a love of the Lord. Yes, I love you with a love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see